10 taon. 10 mahahabang taon ang tiniis ko sa disyerto ng Dubai, bawat patak ng pawis at bawat araw ng pangungulila ay may isang mukha lang sa aking isipan. Ang mukha ng aking nag-iisang anak, si Angela. Ang pangarap ko ay simple lang, makauwi, sorpresahin siya sa bahay na ako mismo ang bumili para sa kanya. At sa wakas, mayakap ang aking 4 na taong gulang na apo, si Maria, na sa mga video call ko lang nakikita. Hawak ko ang susi. Nanginginig ng bahagya ang aking mga kamay sa pananabik. Ito na ang araw na pinakahihintay ko. Ang taxi na sinakyan ko mula sa airport ay nakaalis na at ako'y naiwang nakatayo sa tapat ng bahay sa Quezon City. Ang pamilyar na pader na ladrilyo, ang puting bakod, at ang puno ng mangga kung saan laging umaakyat si Angela noong bata pa siya. Walang nagbago. O iyon ang aking akala. Dahan-dahan kong ipinasok ang susi sa seradura. Walang kaluskos. Dahan-dahan kong pinihit ang pinto. Dumating ako sa tapat ng bahay nila. Malaki ang bahay. Maganda ang pintura. May mga halaman sa harap na halatang inaalagaan. Pero sa kabila ng ganda ng paligid, iba ang naramdaman ko. Mabigat. Para bang may nakadagang semento sa dibdib ko habang nakatayo ako sa harap ng gate. Bumukas ang pinto at lumabas si Marco, ang asawa ng anak ko. Nakangiti siya, malawak ang ngiti. Pero alam mo yung ngiti na hindi umaabot sa mata? Ganoon. Yung ngiti na parang nakaplasta lang sa mukha para itago ang tunay na kulay. Sinalubong niya ako. Nagmano siya. Pero ang lamig ng kamay niya, parang humawak ako sa yelo o sa isang isda na matagal nang patay. Sabi niya sa akin, "Tay, buti naman at napadalaw kayo. Pasok po kayo. Hinihintay na kayo ni Angela." Pumasok ako. Ang linis ng bahay. Sobrang linis na parang walang nakatira, walang kalat, walang laruan ng bata sa sahig. Tahimik, masyadong tahimik. Hinanap ng mga mata ko ang anak ko. Nasaan ang prinsesa ko? Nasaan si Angela? At doon ko siya nakita. Pababa siya ng hagdan. Dahan-dahan ang lakad, parang hirap na hirap ilhakbang ang mga paa. Nang magtama ang paningin namin, pilit siyang ngumiti. Pero bilang ama, alam ko. Alam ko kung kailan totoo ang ngiti ng anak ko at kung kailan ito peke. Ang payat niya, ang lalim ng mata niya, parang ang tanda na ng itsura niya kahit nasa 30 pa lang siya. Niyakap ko siya ng mahigpit, naamoy ko siya. Hindi amoy ng masayahin kong anak. Amoy gamot, amoy takot. Habang kumakain kami ng merienda, panay ang kwento ni Marco. Kesyo maayos daw ang negosyo, kesyo masaya daw sila, kesyo plano daw nilang magbakasyon sa Boracay o sa Palawan. Panay ang banggit niya ng pera, panay ang yabang. Pero si Angela, tahimik lang. Nakayuko, parang takot magkamali ng galaw. Inabutan ko si Angela ng tubig. Napansin kong nanginginig ang kamay niya nang abutin niya ang baso. At nang tumaas ng kaunti ang manggas ng damit niya, nakita ko, isang pasa. Isang malaking pasa na kulay ube at itim sa kanyang braso. Parang huminto ang mundo ko, parang may sumaksak sa puso ko. Bigla kong hinawakan ang kamay niya, hinila ko ng bahagya para makita ko ng maayos. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Mabilis niyang binawi ang kamay niya at ibinaba ang manggas ng damit. Tinakpan niya ito agad. Tinanong ko siya, mahina pero madiin, "Anak, ano yan? Saan galing yan?" Sumagot siya agad, mabilis. Parang sa ulado na niya ang sagot. "Wala tutay. Nabunggo lang ako sa pinto kahapon. Alam mo naman ako. Lampatatin. Ang likod ko kasi kumilos." Tumawa si Marco. Isang tawa na nakakairita. "Oo nga tay. Napakaburara kasi niya ni Angela. Kung saan-saan sumusuot, kaya laging nagkakapasa." Hindi ako kumibo. Tinitigan ko si Marco. Tinitigan ko siya sa mata. Nakita ko ang takot sa loob ng isang segundo bago niya ulit ibinalik ang pekeng ngiti. Hindi ako naniwala. Kahit kailan, hindi naging burara ang anak ko. Maingat si Angela. At ang pasa na iyon, hindi iyon galing sa pinto. Ang hugis ng pasa ay hindi tuwid. Ang hugis nito ay parang mga daliri. Mga daliri na di umano ay humawak ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit. Kumain ako pero wala nang lasa ang pagkain. Mapait, mapakla. Bawat subo ko, parang may tinik sa lalamunan ko. Pinagmasdan ko ang anak ko. Ang dating masiglang Angela, ngayon ay parang isang manika na lang, sunod-sunuran, takot,
May mali. May malaking mali dito. At hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Kutob ng magulang ito. At bihirang magkamali ang kutob ng isang ama. Ang mga pasa na iyon. Ang mga pekeng ngiti na iyon. Senyales ang mga iyon. Senyales na nasa panganib ang anak ko sa loob ng pamamahay na ito. Kailangan kong maging matalino. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Pero ipinapangako ko, malalaman ko ang totoo. Naghanap ako ng tiyempo. Noong nagpaalam si Marco na may bibilhin lang daw saglit sa bayan, alam kong ito na ang pagkakataon ko. Ito na ang oras para makausap ko ang anak ko ng kamilang dalawa. Walang nakabantay, walang nakikinig. Nang marinig ko ang ugong ng sasakyan ni Marco na papalayo, agad akong lumapit kay Angela. Nakaupo siya sa sofa, nakatulala sa kawalan. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Malamig pa rin. Tinitigan ko siya sa mga mata at sinabi ko, "Anak, tayo lang ito. Tayo lang dalawa. Sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag kang matatakot. Nandito si tatay." Noong una, umiling-iling pa siya. Takot na takot. Palingalinga sa paligid na parang may CCTV na nakatingin sa kanya. Pero nang yakapin ko siya, doon na bumigay ang damdamin niya. Umiyak si Angela. Hindi lang basta iyak, hagulgol. Iyon yung iyak ng taong matagal nang nagtitiis. Iyon yung iyak ng taong punong-puno na ang dibdib at sasabog na kung hindi ilalabas. Para siyang batang paslit na nagsumbong sa akin. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, unti-unting lumabas ang katotohanan. Ang mapait na katotohanan. "Tay," sabi niya, habang nanginginig ang boses. "Hindi ko alam ang gagawin ko. Noong nanganak ako, akala ko magiging masaya kami. Pero hindi, tay. Nadelat ako. Nagkaroon ako ng depression." Ikinuwento niya na matapos niyang isilang ang apo ko, nakaramdam siya ng matinding lungkot at pagod. Postpartum depression daw ang tawag doon. Mahina siya noon. Tuliro, hindi makatulog. At sa halip na tulungan siya ng asawa niya at ng pamilya de Leon, sinamantala nila ang kahinaan niya. "Pinainom nila ako ng gamot, tay," sumbong niya. "Sabi nila bitamina daw. Sabi nila pampakalma. Pero tuwing iinom ako, nawawala ako sa sarili. Nahihilo ako. Parang lumulutang ang isip ko. Hindi ako makapag-isip ng tama. Kumuyom ang kamao ko. Gusto kong magwala. Gusto kong basagin ang mga gamit sa bahay na iyon. Pero pinigil ko ang sarili ko para pakinggan ang kasunod niyang sasabihin." Noong mga panahon na bangag ako sa gamot, patuloy ni Angela, may pinapirmahan sila sa akin. Maraming papel. Sabi ni Marco, para daw sa insurance ng bata. Para daw sa bangko. Dahil mahal ko sila at dahil wala ako sa tamang wisyo, pumirma ako, tay. Pumirma ako nang hindi ko binabasa. Mas lalong humagulgol si Angela. "Tay, niloko nila ako. Yung pinirmahan ko pala, deed of sale. Kasulatan na ibinebenta ko ang bahay at lupa na pamana nyo sa akin. Inilipat nila sa pangalan ng nanay ni Marco. Wala na sa akin ang bahay, tay. Wala na." Nanlamig ang buong katawan ko. Ang bahay na iyon? Pinaghirapan namin ng nanay niya iyon ng mahabang panahon. Dugo at pawis ang puhunan namin doon para lang may maipamana sa kanya. Tapos kukunin lang ng mga De Leon ng ganoon kadali? Sa pamamagitan ng panloloko? Hindi lang pala pisikal na pananakit ang ginawa nila. Inabuso nila ang isipan ng anak ko. Ginamit nila ang sakit niya para nakawan siya. Hinawakan ko ang mukha ni Angela. Pinunasan ko ang mga luha niya gamit ang aking hinlalaki. "Tahan na, anak, tahan na. Ngayong alam ko na ang totoo, hinding-hindi ako papayag na magtagumpay sila. Babawiin natin ang lahat at pagbabayarin natin sila sa ginawa nila sa iyo." Galit ang nararamdaman ko, sobrang galit. Pero kailangan kong maging matatag. Kung magpapadala ako sa galit, matatalo kami. Kailangan ko ng plano, kailangan ko ng ebidensya. Ang pag-amin ni Angela ay sapat na para sa akin bilang ama, pero sa mata ng batas, kailangan namin ng patunay. Kinabukasan, maaga akong umalis. Nagpaalam ako kay Marco na may bibisitahin lang akong kumpare sa kabilang bayan. Pero ang totoo, dumiretso ako sa ospital kung saan nanganak at nagpagamot si Angela. Kailangan ko ng patunay. Kailangan ko ng papel na magsasabing hindi na sa tamang pag-iisip ang anak ko noong mga panahong pinapirma siya ng mga dokumento. Pagdating ko sa ospital, ang daming tao, mahaba ang pila, mainit, pero hindi ako sumuko.
Tiniis ko ang pagod ng tuhod ko sa kakatayo at kakalakad. Hinanap ko si Dra Reyes. Siya ang psychiatrist na tumingin kay Angela noon. Mabuti na lang at kilala ako ng nurse sa desk dahil madalas kong samahan si Angela noon sa check-up bago siya ikasal. Doktora, bungad ko pagpasok ko sa opisina niya. Kailangan ko po ng tulong niyo. Buhay po ng anak ko ang nakataya dito. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ng doktora. Pero nang ikuwento ko ang nangyari, ang panloloko, ang pagpapainom ng gamot, at ang pagkawala ng bahay, nakita ko ang awa at galit sa mukha niya. Mang Jose, sabi ni Dra Reyes habang binubuklat ang makapal na folder ng medical records ni Angela. Naaalala ko ang kaso ni Angela. Malala ang naging postpartum depression niya. At tama po kayo. Ang mga gamot na inireseta sa kanya, lalo na yung mga pampakalma na may matapang na dosis, ay talagang nakakaapekto sa pag-iisip. Tinanong ko siya ng diretsyo. Doktora, sa tingin niyo po ba, sa lagay niyang iyon, nasa tamang katinuan ba siya para magdesisyon sa mga legal na bagay? Pwede ba siyang pumirma ng kontrata habang nasa impluensya ng gamot? Umiling si Dra Reyes ng mabilis. Hindi, imposible. Sa tindi ng gamutan niya noon at sa lalim ng depression niya, wala siyang kapasidad na umintindi ng mga komplikadong dokumento. Tinatawag po natin iyang lack of capacity to consent. Kung pumirma man siya, hindi iyon valid dahil hindi niya alam ang ginagawa niya. Nabuhayan ako ng loob. Ito na, ito ang kailangan namin. Doktora, pakiusap ko. Pwede po ba akong makahingi ng kopya ng records niya? At kung sakali po, pwede po ba kayong tumestigo na hindi niya alam ang ginagawa niya noong mga panahong iyon? Tumango ang doktora. Gagawin ko ang lahat para matulungan si Angela. Ibibigay ko ang full medical abstract at certification na nagpapatunay sa mental state niya noon. Iaanalisar ko rin ang epekto ng mga gamot sa kanya. Paglabas ko ng ospital, hawak-hawak ko ang isang brown envelope. Mabigat ito, hindi dahil sa dami ng papel, kundi dahil sa bigat ng halaga nito. Ito ang susi. Ito ang sandata namin. Nakasaad dito ang mga petsa, ang mga gamot, at ang opinyon ng eksperto. Ang mga petsa kung kailan siya sabog sa gamot ay tumutugma sa petsa kung kailan nila pinalabas na ibinenta ni Angela ang bahay. Huli na sila sa akto. Habang naglalakad ako pabalik sa sakayan ng jeep, napatingin ako sa langit. Salamat po Lord, bulong ko. May laban na kami, hindi na kami kawawa. Ngayon, humanda kayo pamilya De Leon. Dahil ang hawak ko ay hindi lang papel. Ito ay ang katotohanan na dudurog sa mga kasinungalingan ninyo. Hindi sapat ang ebidensya kung walang magaling na gagamit nito. Alam ko na kailangan namin ng abogado, pero hindi basta-basta abogado. Kailangan ko ng abogado na matapang, yung hindi natatakot bumangga sa mga taong makakapal ang mukha, yung may puso para sa mga naapi. Sa tulong ng isang kaibigan, nirekomenda sa akin si Attorney Isabela Garcia, o mas kilala sa tawag na Attorney Bell. Ang sabi nila, eksperto daw ito sa mga kaso ng pang-aabuso sa kababaihan at panloloko sa lupa. Pagpasok ko sa opisina niya, simple lang ito. Walang masyadong palamuti. Pero punong-puno ng libro ang mga dingding. Nakaupo siya sa likod ng isang malaking mesa. Istrikto ang itsura ni Attorney Bell. Nakasalamin. Seryoso. Pero nang magsimula akong magkuwento, nakita ko ang paglambot ng kanyang mukha. Inilatag ko ang lahat sa mesa. Ang kwento ng mga pasa, ang kwento ng depresyon, ang panloloko sa pirmahan, at ang medical records na nakuha ko kay Dra Reyes. Tahimik na binasa ni Attorney Bell ang mga dokumento. Binasa niya ang medical abstract. Tiningnan niya ang petsa ng deed of sale na nakuha namin sa Registry of Deeds. Ilang minutong katahimikan ang namayani sa kwarto. Kinakabahan ako. Kaya ba namin ito? Masyado bang malakas ang kalaban? Biglang nagsalita si Attorney Bell. Tinanggal niya ang salamin niya at tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa determinasyon. Mang Jose, panimula niya. Ang boses niya ay buo at matatag. Napakalakas ng kaso natin. Hindi lang ito simpleng bawi ng lupa. Nagulat ako. Ano po ang ibig niyong sabihin, attorney? Tumayo siya at naglakad-lakad sa harap ko. Klaro ang ebidensya. Pumirma si Angela habang wala sa tamang pag-iisip. Sa batas, void o walang bisa ang kontrata.
Mababawi natin ang bahay at lupa. Sigurado ako diyan, pero hindi tayo titigil diyan. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Ang ginawa nila kay Angela ay krimen. Ito ay fraud o panloloko. At dahil sinamantala nila ang kahinaan niya, pwede rin natin silang kasuhan ng paglabag sa batas laban sa violence against women and children. At titingnan ko rin kung pasok ito sa kaso ng human trafficking o exploitation dahil halos ikinulong nila siya at inalipin. Naluha ako. Sa wakas, may nakaintindi rin sa amin. May handang lumaban para sa amin. Pero Mang Jose, paalala ni attorney, hindi ito magiging madali. Gagastos tayo. Matatagalan tayo sa korte at siguradong gaganti sila at maninira. Handa po ba kayo? Tumayo ako. Tuwid na tuwid ang tayo ko. Inalala ko ang mukha ng anak kong puno ng takot. Inalala ko ang pasa sa braso niya. Inalala ko ang paghihirap ng namayapa kong asawa para sa bahay na iyon. Attorney, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Kahit maubos ang ipon ko, kahit lumuhod ako sa kalsada, handa ako. Basta makuha ng anak ko ang hustisya at makulong ang mga hayop na iyon. Lalaban kami. Inabot ni Attorney Bell ang kamay niya. Kung gayon, simulan na natin. Babalangkasin ko na ang complaint bukas na bukas din. Ipapadampot natin sila. At sisiguraduhin kong sa kulungan sila pupulutin. Nang makipagkamay ako, naramdaman ko ang pag-asa. Hindi na lang ako isang matandang walang magawa. Kasama ko ang batas. Kasama ko ang katotohanan. At kasama ko ang Diyos. Ito na ang simula ng pagtutuos. Kinabukasan, habang nasa sasakyan kami ni Attorney Bell papunta sa Forbes Park, ramdam ko ang bawat pagtibok ng aking puso. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa mamahaling aspalto ay naglalapit sa amin sa lungga ng mga ahas na sumira sa buhay ng aking anak. Ang mga naglalakihang bahay na aming nadadaanan, ang mga matataas na pader, at ang mga guwardyadong tarangkahan. Lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman, ngunit para sa akin, ang mga ito ay simbolo ng kasakiman, isang uri ng karangyaan na itinayo sa pagdurusa ng mga taong tulad ng aking si Angela. Hindi ako natatakot. Sa halip, ang nangingibabaw sa akin ay isang malamig na determinasyon. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Panahon na para maningil. Sinabi sa akin ni Attorney Bell na manatili akong kalmado. Nahayaan siyang magsalita. Jose, sabi niya habang papalapit kami, ang galit ay sandata nila. Kapag nagpadala ka sa galit, ikaw ang talo. Ang kailangan natin ay ang malamig na katotohanan. Iyon ang sandata natin. Tumango ako, kahit na ang totoo, kumukulo ang dugo sa aking mga ugat. Paano ka hihingi ng kalma sa isang ama na nakita ang kanyang anak na ginawang basahan? Pagdating namin sa mansyon ng mga De Leon, isang unipormadong katulong ang nagbukas ng dambuhalang pinto na gawa sa Nara. Pumasok kami sa isang malawak na bulwagan na may sahig na gawa sa marmol. Sobrang kintab na halos makikita mo ang iyong sariling refleksyon. Sa mga pader, nakasabit ang mga malalaking larawan ng kanilang mga ninuno, lahat ay nakatingin ng may ere at pagmamataas. Ang lamig ng marmol ay tila gumapang sa aking mga paa, umaakyat sa aking buong katawan. Hindi ito isang tahanan. Ito ay isang palasyo ng yelo, walang init, walang pagmamahal. Dinala kami sa isang opisina na mas malaki pa sa sala ng karaniwang bahay. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang libro ay bumalot sa hangin. At doon, sa likod ng isang napakalaking lamesa na gawa sa mahogani, nakaupo ang patriarka ng pamilya, si Ricardo De Leon. Nasa mga 70 na siya, may buhok na kulay pilak at mga matang mapanuri. Hindi man lang siya tumayo para salubungin kami. Nanatili siyang nakaupo, isang hari sa kanyang trono, at tiningnan ako mula ulo hanggang paa na parabang isa akong langgam na naligaw sa kanyang teritoryo. Ginoong Reyes, sabi niya, ang boses ay puno ng paghamak. Naiintindihan ko na mayroon kang mga alalahanin tungkol sa paninirahan ng iyong anak. Huwag kang mag-alala. Masaya si Angela sa pagtatrabaho para sa aming pamilya. Pagtatrabaho. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Iyon ba ang tingin niya sa ginagawa nila? Trabaho? Pagtatrabaho? Tanong ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pilit kong pinakalma ang aking boses, ngunit nandoon ang panginginig ng galit. Ang ibig mong sabihin ay ang pagiging alipin niya sa sarili niyang bahay? Isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi.
Isang tawang puno ng pangiinsulto. Wala kang alam, Reyes. Isa ka lang hamak na manggagawa mula sa Dubai. Ang pamilya ko? 4 na henerasyon na kaming nagmamay-ari sa syudad na ito. Mga huwes, mga politiko, mga general, lahat sila ay kaibigan namin. Sa tingin mo ba, matatakot kami sa isang matandang katulad mo? Bago pa ako makasagot, si attorney Bell na ang humakbang pasulong. Dala ang kanyang briefcase, kumuha siya ng isang makapal na folder at marahang ipinatong ito sa makintab na mesa ni Ricardo. Ang tunog ng paglapag ng folder ay tila isang malakas na dagundong sa gitna ng katahimikan. Ginoong De Leon, magalang ngunit matatag na sabi ni Attorney Bell, "Ako si Attorney Isabela Garcia. Ang laman ng folder na ito ay ang kumpletong medical records ng inyong manugang, si Angela, mula sa St. Luke's Hospital. Kasama na rin dito ang sinumpaang salaysay ng kanyang psychiatrist." Binuksan niya ang folder. Noong ika-15 ng Marso, 3 taon na ang nakalilipas, pinapirma ninyo si Angela sa mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Ayon sa record, sa mismong araw na iyon, si Angela ay nasa ilalim ng pinakamataas na dosis ng gamot para sa kanyang matinding postpartum depression. Ayon kay Dra. Elena Santos, ang kanyang doktor, si Angela ay wala sa wastong pag-iisip. Hindi niya makilala kahit ang sarili niyang ina. Paano niya maiintindihan ang isang legal na dokumento? Halos hindi tiningnan ni Ricardo ang mga papel. Kusang loob siyang pumirma. "May mga testigo kami. Nagsinungaling kayo sa isang babaeng may sakit." Sigaw ko, hindi na mapigilan ang sarili. "Ginamit ninyo ang kanyang kahinaan. Isa iyong krimen, De Leon. Panloloko, pagsasamantala." Sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang kislap ng kawalan ng katiyakan. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga medical records at habang binabasa niya ang salaysay ng doktor, nakita ko kung paano unti-unting gumuho ang kanyang kayabangan. "Kalokohan ito," sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating kumpiyansa. "Kailangan ni Angela ng tulong. Tinulungan namin siya. Utang na loob niya ito sa amin." Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Bell. Isang ngiting parang sa isang pating na nakaamoy ng dugo. Utang na loob? Kaya ba kailangan niyang magsuot ng apron na may tatak na pag-aari ng pamilyang De Leon? Kaya ba binabantaan siyang bubugbugin ng anak ninyo? Namula ang mukha ni Ricardo sa galit. "Sino kayo para pumasok sa pamamahay ko at magbato ng mga ganitong akusasyon? Ipapahuli ko kayo sa pulis." "Sige, tumawag ka ng pulis," kalmadong sagot ni Attorney Bell. "Gusto ko ring ipaliwanag sa kanila kung paano ninyo ikinulong ang isang babaeng may sakit sa isip para maging katulong ninyo sa loob ng 3 taon. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Marco. Ang mukha niya ay puno ng galit. Ang mga mata ay nanlilisik. "Dad, bakit ninyo kinakausap ang mga to? Hayaan ninyo akong ayusin ito sa paraan na alam natin." Hindi natinag si Attorney Bell sa banta. Tumingin siya ng diretso kay Ricardo. "Ginoong De Leon, mayroon kayong 48 oras, 48 hours. Ibalik ninyo ang bahay ni Angela at magbayad kayo ng danyos na 50 milyong piso, 50 million pesos. Kapag hindi ninyo ginawa iyan, sabay-sabay kaming magsasampa ng kasong sibil at kriminal sa NBI." Dahan-dahang tumayo si Ricardo, ang mga kamay ay nanginginig sa galit. Itinuro niya ako, "Nagsimula ka ng giyera sa maling pamilya, Reyes. Wawasakin ka namin, pati na yang kaawa-awa mong anak. Abiat, abiat, abiat." Tumayo rin ako para harapin siya, mata sa mata. "Sinubukan niyo na," sagot ko. "Pero nagkamali kayo. Isang malaking pagkakamali. Hinayaan ninyo akong mabuhay para lumaban." Habang papalabas kami ng mansyon, marahan akong hinawakan ni Attorney Bell sa braso. "Perpekto," bulong niya. Nagbanta sila sa harap ng isang testigo. "May dagdag na tayong kaso, intimidation." Mayroon silang 48 oras para sumuko. Ngunit sa pagkatao na ipinakita nila, alam kong hinding-hindi sila susuko. Masyado silang mayabang. Masyado silang mataas ang tingin sa kanilang sarili at iyon ang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Ang sumunod na 47 oras ay ang pinakamahabang oras sa aking buhay. Bawat tunog ng telepono ay nagpapatindig ng aking balahibo. Bawat anino sa labas ng bintana ay nagbibigay sa akin ng kaba. Naghihintay kami sa tawag na alam kong hindi darating.
Naghihintay kami sa pagsuko ng mga taong hindi alam ang kahulugan ng salitang iyon. Ang katahimikan mula sa kampo ng mga De Leon ay isang malinaw na sagot. Isang sagot na puno ng paghamak, isang deklarasyon ng giyera. Sa ika-48 oras, tumawag si Attorney Bell. Pero hindi para sabihing sumuko na sila. Jose, buksan mo ang TV, sabi niya. May kakaibang sigla sa kanyang boses. O bumili ka ng diaryo. Kahit ano, ngayon na. Sinunod ko siya. At doon, sa harapang pahina ng pinakamalaking diaryo sa bansa, nakita ko ito, isang malaking litrato ng aming maliit na bahay sa Quezon City, katabi ng dambuhalang mansyon ng mga De Leon. At sa ibabaw nito, isang titulong sumisigaw. Pamilyang milyonaryo. Ginamit ang sakit sa isip ning manugang para kamkamin ang bahay. Ang artikulo, na isinulat ng isang respetadong investigador na mamamahayag, ay detalyado. Inilahad nito ang lahat. Ang medical records ni Angela, ang kahina-hinalang petsa ng pagpirma, ang testimonya ng doktor, ang kwento ng apron, ang mga pagbabanta ni Marco. Bawat salita ay isang patalim na itinarak sa reputasyon ng mga De Leon. Sa loob lamang ng ilang oras sumabog ang balita. Para itong apoy na mabilis na kumalat sa social media. Ang hashtag na Justice for Angela ay naging numero 1 sa buong Pilipinas. Libo-libong tao ang nagbahagi ng kwento. Marami sa kanila ang naglakas loob na ibahagi rin ang kanilang sariling mga karanasan ng pang-aabuso. Mga istasyon ng TV at radyo, lahat ay pinag-usapan ito. Sa labas ng aming bahay at sa labas ng mansyon, sa Forbes Park, nagkampo ang mga media van. Ang dating pribadong bangungot ng aking anak ay naging isang pambansang usapin. Nang hapong iyon, may kumatok sa aming pinto. Si Aling Nena, ang aming kapitbahay. May dala siyang isang kaldero ng mainit na adobo. Namumugto ang kanyang mga mata. Jose, Diyos ko, sabi niya, nanginginig ang boses. Wala akong kaalam-alam sa pinagdadaanan ni Angela. Ang buong kapitbahayan, ito ang pinag-uusapan. Gusto naming tumulong. Ang suportang dumating ay higit pa sa aming inaasahan. Isang GoFundMe page ang lumabas online para sa mga gastusin sa kaso ni Angela. Isang women's shelter sa Maynila ang nag-alok ng libreng counseling. Kahit ang mga hindi namin kilala ay pinapara ako sa kalye para ipahayag ang kanilang galit sa ginawa ng mga De Leon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Angela na hindi siya nag-iisa. Ngunit ang tunay na tagumpay ay dumating bandang 2:00 ng hapon. Tumawag muli si Attorney Bell, halos sumisigaw sa tuwa. Jose, pumunta ka dito sa Quezon City Hall of Justice. Ngayon na. Ibinigay na ni Judge Elizabeth Barnes ang ating emergency injunction. Makukuha na ni Angela ang bahay niya. Ngayong araw, nagmadali kaming pumunta sa korte. Ang courtroom ay puno ng mga taga-suporta at media. Nang magsalita si Judge Barnes, ang kanyang boses ay malakas at puno ng autoridad. Umalingaw-ngaw sa buong silid. Base sa mga ebidensyang medikal na iprinisenta, malinaw na si Ginang Angela Reyes de Leon ay wala sa tamang kapasidad para pumirma sa mga nasabing dokumento. Ang paglipat ng ari-arian ay idinedeklarang walang bisa, epektibo ngayon din. Parang binagsakan ng langit at lupa ang mga De Leon. Ang kanilang mga mamahaling abogado ay natigilan. Ang mukha ni Ricardo ay naging kulay ube sa galit. Si Marco naman ay sumigaw ng mga pagbabanta at kinailangan pang awatin ng mga security guard ng korte. Dagdag pa rito, patuloy ng hukom, nagbibigay ako ng isang temporary restraining order. Ang pamilya De Leon ay pinagbabawalang lumapit o makipag-ugnayan kay Ginang Reyes at sa kanyang pamilya. Anumang paglabag sa utos na ito ay magreresulta sa agarang pag-aresto. Isa, pagkalipas ng 2 oras mula sa aming beranda, pinanood ko ang pagdating ng 2 police car. Ineskortan nila si Angela at si Maria pauwi sa sarili nilang bahay. Dala ni Angela ang isang maliit na maleta, iyon lang ang pinayagang kunin niya mula sa kanyang dating buhay. Si Maria naman ay mahigpit na yakap-yakap ang isang luma at pudpod na teddy bear. Ang kanyang mga mata ay nagtataka kung bakit may mga pulis na tumutulong sa kanila. Habang paakyat sila sa hagdan, narinig kong bumulong si Maria. Mami, dito na po ba talaga tayo titira? Nakita kong tumulo ang luha sa mga mata ni Angela habang niyayakap niya ang kanyang anak. Oo anak,
sabi niya, basag ang boses sa emosyon. Nasa bahay na tayo. Sa wakas, nasa bahay na tayo. Nang gabing iyon, habang masaya kaming kumakain ng adobo ni Aling Nena sa aming sariling kusina, biglang tumunog ang aking telepono. Numero ni Marco. Ipinakita ko ito kay Angela. Huwag mong sagutin ba? Sabi niya, puno ng takot. Ngunit tumawag si Attorney Bell at sinabing, sagutin mo, Jose, i-record natin. Inilagay ko ang tawag sa loudspeaker. Ang boses ni Marco ay lasing at puno ng galit. Hindi pa tapos ang laban, matanda. Akala mo nanalo ka na. Wawasakin namin kayo. Hindi mo alam kung ano ang kaya naming gawin. Tinatakot mo ba ang pamilya ko? Kalmado kong tanong. Nangangako ako, sigaw niya bago patayin ang tawag. Ngumiti si Attorney Bell. Congratulations, Jose. Kakabigay lang niya sa atin ng isa pang felony charge. Nang gabing iyon, habang pinapatulog ni Angela si Maria sa sarili nitong kuwarto, sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ko ang pag-asa, ngunit ang mga salita ni Marco ay umuulit-ulit sa aking isipan. Ang laban na ito ay napanalunan namin, ngunit ang giyera ay hindi pa tapos. Ang unang linggo sa aming bahay ay parang isang panaginip na 10 taon kong hinintay na magkatotoo. Bawat umaga, ang una kong naririnig ay hindi na ang ingay ng construction sa Dubai, kundi ang matamis na halakhak ng aking apo na si Maria, isang tunog na matagal nang nawala sa mga pader ng bahay na ito. Si Angela naman ay gumagalaw sa bawat sulok ng bahay na para bang isang taong muling natututo ng isang nakalimutang wika. Hihinto siya sa mga pintuan, hahaplusin ang mga pader. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga alaala ng mas masasayang panahon. Isang umaga, habang nagluluto ako ng pancake, lumapit siya sa akin. Ba, sabi niya, nakalimutan ko na kung gaano kasarap ang kape kapag hindi ka natatakot na may sisigaw sa iyo. Ang simpleng pangungusap na iyon ay bumaon sa aking puso. Unti-unti, nawala ang takot ni Maria sa akin. Ang kanyang pagiging mahiyain ay natunaw nang mapagtanto niyang hindi na ako aalis. Ang pinakamahalagang sandali ay dumating noong Martes ng hapon. Nakita ko siyang pinipilit paandarin ang isang bisikletang halatang masyado ng maliit para sa kanya. Kailangan mo ng tulong, apo? Tanong ko habang lumuluhod sa tabi niya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay kapareho ng kay Angela, puno ng determinasyon at pagkadismaya. Gusto ko pong magbike tulad ng mga malalaking bata, pero ang bike ko po pang baby na. Nang hapong iyon dinala ko siya sa mall. Bumili kami ng isang bagong-bagong bisikleta. Kulay rosas, may mga training wheels at may mga makukulay na ribbon sa manibela. Ang kislap sa kanyang mga mata nang makita niya ito. At ang tawa niya habang nagbibisikleta siya paikot-ikot sa aming garahe ay sapat ng kabayaran sa lahat ng sakripisyo ko sa abroad. Inilaan ko ang aking oras sa pag-aayos ng bahay na matagal na pabayaan. Ang mga umuugang sahig, ang mga tumutulong gripo, ang mga nagbabalat na pintura, maliliit na proyekto na nagpapanatili sa aking pagiging abala habang binabantayan ko ang aking mag-ina. Nagulat ako nang isang araw ay sumali si Angela. Magkasama naming pininturahan ng dilaw ang kwarto ni Maria. Nagkabit kami ng mga bagong kurtina. Nagtanim kami ng mga bulaklak sa hardin sa harap ng bahay. Ba, naaalala mo ba noong tinuruan mo akong gumamit ng drill? Tanong niya isang gabi habang binubuo namin ang isang bookshelf para kay Maria. 2 anyos ako noon. Siguradong-sigurado si Mama na bubutasin ko ang pader. Tumawa ako. 3 butas ang ginawa mo sa pader, sabi ko. 1 linggo akong pinatulog ni Mama mo sa sofa dahil doon. Ang mga gabi ang pinakapaborito ko. Totoong pamilya kami sa hapagkainan. May kwentuhan, may tawanan, hindi tulad ng nakakabinging katahimikan na dinatnan ko. Si Maria ay walang tigil sa pagkukuwento tungkol sa kanyang araw sa daycare. Ipinapakita ang kanyang mga drawing o nagpapabasa ng kanyang paboritong libro tungkol sa isang matapang na daga. Lolo, sabi niya isang gabi, ang salita ay lumabas sa kanyang bibig ng napakanatural sa unang pagkakataon. Napahinto ako. Lolo, pakibasa po ulit ng kwento ng daga. Halos sumabog ang puso ko sa tuwa. Oo naman, apo, kahit ilang beses mo pa gusto. Nagkatinginan kami ni Angela at ngumiti siya. Isang totoong ngiti, mula sa puso. Bah, bulong niya,
Habang naghuhugas kami ng pinggan, nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam ng maging masaya. Salamat po sa pagbabalik nito sa akin. Sa loob ng 10 araw, namuhay kami sa isang bulan ng kaligayahan. Si Maria ay lolo na ang tawag sa akin. Ang mga pasa ni Angela ay tuluyan ng naglaho at ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng pag-asa. Nagiging isang tunay na pamilya na ulit kami. Ngunit noong Huwebes ng gabi, habang pinapatulog ko si Maria, tumunog ang aking telepono. Isang hindi pamilyar na numero. "Huwag mong sagutin ba?" sabi ni Angela, na biglang lumitaw sa pintuan, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Pero sinagot ko. Ang boses ni Marco ang nasa kabilang linya, ngunit iba ngayon. Hindi siya lasing. Ang kanyang boses ay malamig, kalmado, at dahil doon, mas nakakatakot. "Nasisiyahan ka ba sa reunion ng pamilya mo, matanda?" sabi niya. "Huwag kang masyadong maging komportable. May mga bagyong hindi mo nakikita hanggang sa nasa ibabaw mo na sila." Pagkatapos ay pinatay niya ang tawag. Naiwan akong nakatitig sa telepono. "Lolo, sino po iyon?" tanong ni Maria. "Mukha po kayong takot." Pinilit kong ngumiti at hinalikan siya sa noo. "Wala iyon, apo. Maling numero lang." Ngunit habang pinapatay ko ang ilaw sa kanyang silid, hindi ko maalis sa aking isipan ang pakiramdam na ang aming mga araw ng kapayapaan ay bilang na. Isang mas malakas na bagyo ang paparating. At sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung paano namin ito haharapin. 2 gabi ang lumipas. Isang malakas na bagyo ang nanalasa sa Maynila. Ang hangin ay humahagupit sa aming mga bintana at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos, parang galit na kalangitan na nakikidalamhati sa paparating na trahedya. Nakahiga ako sa aking kama, pinakikinggan ang ugong ng hangin nang may marinig akong isang tunog na hindi dapat nandoon. Mga yabag. Dahan-dahan at sinasadyang mga yabag sa aming beranda sa gitna ng malakas na bagyo. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa siwang ng kurtina. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa kalangitan at sa ilang segundong liwanag na iyon, nakita ko siya. Isang figura na nakabalot sa isang itim na kapote, gumagalaw sa paligid ng aming bahay. May dalang isang bagay na metaliko at kulay pula. Isang lalagyan ng gasolina, nanlamig ang buo kong katawan. Pagkatapos, naamoy ko ito. Ang matapang at nakakasulasok na amoy ng gasolina na pumapasok sa mga siwang ng dingding. Si Marco, dumating siya para tuparin ang kanyang banta. Mabilis kong kinuha ang aking telepono at tinawagan ang 911 habang tumatakbo ako palabas ng aking silid. May isang lalaki, may dalang gasolina. Sinusubukang sunugin ang bahay namin sa Katipunan Avenue. Pabulong kong sabi sa dispatcher, nanginginig ang boses. "Pakiusap, bilisan ninyo." "Opo, sir," sagot ng boses sa kabilang linya. "Papunta na ang mga unit diyan. Ilabas ninyo ang pamilya ninyo sa bahay. Ngayon na." Ay pro. Ngunit bago pa ako makarating sa silid ni Angela, narinig ko ang isang malakas na tunog. Isang whoosh. Ang tunog ng apoy na biglang nagliyab. Isang nakakasilaw na kulay kahel na liwanag ang sumayaw sa mga bintana ng sala habang mabilis na gumapang ang apoy sa pundasyon ng aming bahay. At sa gitna ng ingay ng bagyo at ng apoy, narinig ko ang sigaw ni Marco, isang sigaw na hindi nagaling sa isang tao kundi sa isang demonyo. "Sinira ninyo ang pamilya ko." Umalingaw-ngaw ang kanyang boses. "Ngayon sisirain ko ang sa inyo. Sunugin lahat, sunugin." Dali-dali kong binuksan ang pinto ng kwarto ni Angela at niyugyog siya. "Angela, gumising ka. Kailangan nating umalis. Ngayon na, nasusunog ang bahay." Napabalikwas siya ng bangon, alerto agad. Ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig, "Si Maria." Sabay kaming tumakbo papunta sa kwarto ni Maria. Gising na siya, nakaupo sa kanyang kama, umiiyak, habang ang maitim na usok ay nagsisimulang pumasok sa ilalim ng kanyang pinto. Ang pasilyo ay napupuno na ng makapal at itim na usok, mahapdi sa mata, masakit sa lalamunan. "Mami? Takot po ako," humagulgol si Maria habang buhat-buhat siya ni Angela. "Alam ko, anak, nandito si Lolo. Ilalabas tayo ni Lolo dito." Ang pintuan sa harap ay harang na ng apoy. Imposibleng dumaan doon, kaya ginabayan ko sila papunta sa likod, sa kusina. Ngunit pagdating namin doon, isang anino ang biglang lumitaw sa salaming pinto. Si Marco.
Ang kanyang muka ay nababalutan ng galit, nasisinagan ng apoy na siya mismo ang nagsimula. Hawak niya ang isang malaking bareta. "Walang aalis!" sigaw niya sabay hampas sa salamin. Nagkalat ang mga bubog sa sahig. Kung hindi ko makukuha ang pamilya ko, walang sinuman ang magkakaroon ng sa kanila. Itinulak ko si Angela at Maria sa likuran ko at dumampot ako ng kutsilyo mula sa lalagyan. "Angela, Maria, sa bintana sa may hapagkainan, dumaan kayo doon, bilis! Hindi kita iiwan ba?" Umiiyak na sabi ni Angela. "Umalis na kayo," sigaw ko sa pinakamalakas na boses na kaya ko. "Protektahan mo si Maria." Inihampas ni Marco ang bareta papunta sa aking ulo. Ngunit ang galit ay naging dahilan ng kanyang pagiging padalos-dalos. Mabilis akong yumuko at niyakap siya sa baywang, dahilan para pareho kaming bumagsak sa mga kabinet ng kusina. Tumalsik ang kutsilyo sa sahig habang kami ay nagpagulong-gulong, nagpapambuno sa gitna ng lumalaking usok. "Gusto mong saktan ang pamilya ko?" sabi ko habol ang aking hininga. "Dadaan ka muna sa akin." Mas bata si Marco, mas malakas. Ngunit ako ay may dalang galit at pagmamahal ng isang ama na 40 taon kong inipon. Bawat gabing walang tulog sa Dubai, bawat luhang pumatak sa mata ni Angela, bawat sandali ng paglaki ni Maria na hindi ko nasaksihan. Lahat ng iyon ay nagbigay ng lakas sa aking mga kamao. Sa gitna ng aming paglalaban, isang tunog ang pumunit sa ingay ng bagyo, sirena. Malalakas at papalapit na sirena. Sa nabasag na pinto, nakita ko ang mga kumikislap na ilaw, pula at asul. Mga bumbero, mga pulis, dumating na sila. Manila Police, lahat lumabas ng bahay. Isang malakas na puwersa ng tubig ang pumasok sa bahay. Habang abala ang mga bumbero, nagawa kong maipailalim si Marco. Hinila ko ang kanyang katawan na halos walang malay palabas ng bahay. Sa labas, sa gitna ng malakas na ulan, natagpuan ko si Angela at Maria. Nanginginig sila sa takot sa damuhan ng aming kapitbahay, ngunit ligtas. Nang makita ako ni Maria, tumakbo siya papalapit sa akin. "Lolo, akala ko po na wala na kayo." Lumuhod ako at niyakap silang dalawa ng mahigpit. Habang sinusuri kami ng mga mediko at pinupusasa ng mga pulis si Marco, nakatingin lang ako sa aming bahay. Nasira ito, may mga sunog na bahagi, ngunit nakatayo pa rin. Dumating sila sa tamang oras. Tapos na. Bulong ko sa buhok ni Angela habang pinapanood namin silang isakay si Marco sa police car. Tapos na ang bangungot. "Hindi ka na niya masasaktan pa, hinding-hindi na." Niyakap ko sila ng mas mahigpit. Ang ulan ay naghuhugas sa usok at luha sa aming mga mukha. Ligtas kami. Sa wakas, ligtas na kami. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang bagyo. Nandito ako ngayon, nakaupo sa veranda ng aking bagong bahay. Hinihimas ko ang hawakan ng aking silyang tumba-tumba. Naririnig ko ang huni ng mga kuliglig. Nararamdaman ko ang dampi ng preskong hangin na nanggagaling sa bukid, payapa, napakapayapa. Pero bago ko narating ang kapayapaang ito, dumaan muna ako sa impyerno. Gusto kong ikwento sa inyo ang nangyari sa korte. Iyon ang araw na hindi ko makakalimutan. Ang araw na parang tinuldukan ang isang mahabang pangungusap ng pagdurusa. Naalala ko pa ang tunog ng maso ng huwes. Tok, tok, tok. Napakalakas, parang dumadagundong sa loob ng dibdib ko. Nasa loob kami ng sala, ang lamig ng aircon, pero pinapawisan ako ng malagkit. Nakatayo sa harapan sina Marco at Katrina. Nakasuot sila ng kulay kahel na damit ng mga bilanggo. Nakayuko, hindi makatingin sa akin. Binasa ng clerk of court ang hatol, guilty o sa Tagalog may sala. Hinatulan sila ng reclusion perpetua, habang buhay na pagkabilanggo, walang piyansa, walang kalayaan. Nung narinig ko iyon, akala ko magiging masaya ako. Akala ko magtatatalon ang puso ko dahil nakamit ko ang katarungan. Pero mga kaibigan, mali ako. Walang saya sa pagpapakulong ng sariling anak. Walang ligaya sa pagkakita na ang dugo at laman mo ay lalagyan ng posas at dadalhin sa selda upang doon na mabulok. Tumingin sa akin si Marco bago siya ilabas ng mga gwardya. Ang mga mata niya, wala ng luha. Tuyo na. Parang tanggap na niya na ito ang kabayaran sa kasakimang lumamon sa kanya. Tumango lang ako sa kanya. Isang tango ng pamamaalam. Isang tango na nagsasabing, "Pinatawad na kita anak,
pero kailangan mong panagutan ito. Nang makaalis na sila, naiwan akong mag-isa sa labas ng korte, ang daming reporter, ang daming kamera. Pero pakiramdam ko, nag-iisa lang ako sa mundo. Ang bigat, sobrang bigat ng dibdib ko, para akong nawalan ng anak sa disgrasya. Pero mas masakit ito. Dahil buhay pa sila, pero parang patay na rin sa lipunan. Lumipas ang ilang buwan. Dumating ang desisyon tungkol sa danyos perwisyos. Dahil sa tindi ng ginawa nila, at dahil na rin sa mga nabawi naming assets na tinangka nilang ibenta at nakawin, inaward ng korte sa akin ang kabuuang halaga na umabot sa 100 milyong piso. 100 milyong piso. Isipin nyo yon, 100 million pesos. Nung hawak ko ang tseke, nanginginig ang kamay ko. Ito ang pangarap ng marami. Ito ang halagang pinagpapatayan ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit muntik na akong mamatay sa kamay ng sarili kong anak. Pera, papel, numero sa bangko. Tinitigan ko ang tseke. Tinanong ko ang sarili ko, Ricardo, masaya ka na ba? Mayaman ka na ulit. Sobrang yaman. Pero ang sagot ng puso ko, katahimikan. Umuwi ako sa dati naming bahay sa Maynila. Yung malaking bahay. Yung bahay na puno ng alaala. Pagpasok ko, ang luwang, ang taas ng kisame, ang kintab ng sahig. Pero ang lungkot. Ang bawat sulok ng bahay na iyon ay may multo ng nakaraan. Nakikita ko si Marco nung bata pa siya, tumatakbo sa hagdan. Nakikita ko ang mga ngiti nila nung hindi pa sila nalululong sa sugal. Napagtanto ko. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang tumira sa bahay na iyon. Ang bahay na iyon ay naging monumento ng aking kabiguan bilang ama at ng kasakiman ng aking pamilya. Kaya nagdesisyon ako. Isang desisyon na gumulat sa lahat ng kaibigan ko. Ibinenta ko ang malaking bahay. Ibinenta ko ang mga mamahaling sasakyan. Ibinenta ko ang lahat ng gamit na nagpapaalala sa akin ng marangyang buhay na puno ng pagkukunwari. Sabi ng mga kumpare ko, Ricardo, bakit hindi ka na lang mag-abroad? Mag-tour ka sa Europe, sa Amerika. Dalhin mo ang pera mo, mag-enjoy ka. Matanda ka na, deserve mo yan. Napangiti ako ng mapait. Europe? Amerika? Doon nga muntik matapos ang buhay ko sa Tuscany. Sa ganda ng tanawin doon, may nakatagong patalim. Hindi, sabi ko sa kanila, dito lang ako, dito sa Pilipinas. Bakit? Dahil na-realize ko, nung mga panahong nasa bingit ako ng kamatayan, hindi ko hinahanap ang snow. Hindi ko hinahanap ang pasta o pizza. Ang hinahanap ko ay ang init ng araw natin. Ang lasa ng sinigang. Ang ngiti ng mga kapitbahay na totoo. Ang tunog ng kampana ng simbahan tuwing linggo. Dito ako ipinanganak. Dito ako lumaki. At dito ko gustong maghilom. Kaya heto ako ngayon. Bumili ako ng isang lupa sa probinsya. Hindi sobrang layo, pero sapat na ang layo para matahimik ang isip ko. Batangas. Isang lugar na may preskong hangin at mababait na tao. Gamit ang parte ng 100 milyon, nagpatayo ako ng bahay. Hindi ito mansyon. Wala itong swimming pool. Wala itong grand staircase. Isa lang itong simpleng bungalow. Malawak ang bintana para pumasok ang hangin. May malaking bakuran na puno ng mangga, lansones, at mga bulaklak. May maliit na farm ako sa likod. Nag-aalaga ako ng ilang manok. May tanim akong mga gulay, talong, okra, sitaw. Alam nyo ba, tuwing umaga, paggising ko, hindi ko na iniisip kung anong stock market ang bumagsak. Hindi ko na iniisip kung sino ang lolo ko sa akin. Ang iniisip ko lang, didiligan ko pa pala ang mga pechay. Napakasarap. Napakasarap ng simpleng buhay. Yung natitirang pera, yung malaking parte ng 100 milyon, inilagay ko sa isang trust fund, hindi para sa akin, kundi para sa magiging anak ni Marco at Katrina kung sakaling magkaanak sila o para sa mga charity na tumutulong sa mga matatandang inabandona ng pamilya. Ayoko na sa pera, sapat na sa akin ang may pambili ng gamot at pagkain. Minsan, kapag nakaupo ako dito sa veranda, napapaisip ako, ano nga ba ang tunay na yaman? Noong bata pa tayo, ang akala natin, ang yaman ay nakikita sa laki ng bahay, sa tatak ng kotse, sa dami ng alahas, nagpakamatay tayo sa pagtatrabaho, nag-abroad, nagsakripisyo, nawalan ng oras sa pamilya para lang kumita ng pera. At ano ang nangyari?
Ang perang iyon ang siya ring sumira sa pamilya ko. Ang perang iyon ang naging lason na bumulag sa anak ko. Ngayon, sa edad kong ito, alam ko na ang totoo. Ang tunay na yaman ay hindi nabibilang. Ang tunay na yaman ay ang mahimbing na tulog sa gabi. Yung pagpikit mo, wala kang inaalalang kaaway, wala kang inaalalang utang, wala kang takot na baka may pumasok sa kwarto mo para saktan ka. Ang tunay na yaman ay ang kalusugan, na kaya ko pang maglakad sa umaga, damhin ang hamog, at magpasalamat sa Diyos na binigyan pa ako ng isang araw. Ang tunay na yaman ay ang mga kaibigan at kamag-anak na nandyan, hindi dahil may kailangan sila, kundi dahil mahal ka nila. Dito sa probinsya, natagpuan ko sila, mga simpleng tao. Kapag nagluto sila ng kakanin, bibigyan ka nila. Hindi dahil gusto nilang mangutang, kundi dahil gusto lang nilang magbigay. Yun pala yun. Kung naririnig man ako ni Marco ngayon, sana matutunan niya rin ito balang araw. Sana sa loob ng kulungan, ma-realize niya na ang 35 milyong utang niya ay walang kwenta kumpara sa dangal at pagmamahal. Minsan, dumadalaw ako sa kanila. Oo, dumadalaw pa rin ako. Ako ang ama eh. Hindi natatapos ang pagiging ama dahil lang naging kriminal ang anak mo. Dinadalhan ko sila ng pagkain, kinukumusta, nakikita ko ang pagbabago sa kanila. Pumayat sila, tumanda ang itsura, pero mas maaliwalas na ang mukha nila ngayon kaysa noong nasa labas sila at nagtatago sa utang. Sabi nga ni Marco sa akin nung huli kaming nagkita. Pa, sabi niya, habang hawak ang kamay ko sa kabila ng salamin. Patawarin mo ako. Nung nasa labas ako, akala ko nasa akin na ang lahat, pero bilanggo pala ako ng kasakiman ko. Ngayon, nasa loob ako ng kulungan, pero mas malaya ang pakiramdam ko dahil wala na akong tinataguan. Umiyak ako noon. Niyakap ko ang salamin. Anak, pinatawad na kita. Matagal na. Iyon ang pinakamahalagang yaman na nakuha ko. Ang kakayahang magpatawad dahil kung hindi ako nagpatawad, para na rin akong nakulong kasama nila. Ang galit ay isang lason na ikaw mismo ang umiinom pero umaasang mamatay ang iba. Kaya sa inyo, mga kapwa ko lolo at lola, na nakikinig sa kwentong ito, kung mayroon man kayong sama ng loob sa mga anak nyo, sa mga kapatid nyo, o sa mga kaibigan nyo, bitawan nyo na. Huwag nyong hayaang ang huling kabanata ng buhay nyo ay puno ng pait. Maiksi na lang ang panahon natin. Huwag na nating sayangin sa galit. Tignan nyo ako. Mag-isa sa bahay, pero hindi malungkot. Tuwing hapon, naglalakad ako sa plaza, nakikipagkwentuhan sa mga barbero, nakikipaglaro ng chess sa mga kapwa ko senior citizen. Tumatawa kami, nagkakantahan. Minsan, naiisip ko, kung nanatili ako sa Maynila o sa ibang bansa, mararanasan ko kaya ito? Siguro hindi. Siguro, nakakulong ako sa aircon na kwarto, nagbabantay ng kayamanan, pero takot sa tao. Dito, bukas ang pinto ko. Ang yaman ko ay hindi na nananakaw dahil ang yaman ko ay nasa puso ko na. Ang desisyon kong manatili sa Pilipinas ay ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Dito, ramdam ko na ako ay buhay. Dito, ramdam ko na ako ay tahanan. Bago matapos ang kwentong ito, gusto kong mag-iwan ng isang mensahe para sa mga magulang na katulad ko. Mahalin niyo ang mga anak niyo, pero huwag niyong ibigay ang lahat ng luho. Turuan niyo silang maghirap, turuan niyo silang magpahalaga sa bawat sentimo. Dahil ang labis na ginhawa, minsan, ay nagiging patalim na sumusugat sa kanila paglaki. At, para naman sa mga anak, mahalin niyo ang mga magulang niyo. Hindi dahil sa pera nila, hindi dahil sa mana, kundi dahil sila ang dahilan kung bakit kayo nandito. Darating ang araw, mawawala kami. At kapag wala na kami, ang tanging maiiwan sa inyo ay hindi ang pera, kundi ang alaala ng aming pagmamahal. Huminga ako ng malalim, lumulubog na ang araw, kulay kahel at lila na ang langit. Napakaganda, parang isang painting na gawa ng Diyos para lang sa akin. Tumayo ako mula sa tumba-tumba. Masakit ng konti ang likod, pero ayos lang. Tanda ito na mahaba ang nilakbay ko. Papasok na ako sa loob.
Maghahanda ako ng hapunan, pritong isda, kamatis na may bagoong at mainit na kanin. Simple, pero para sa akin, ito ang handaan ng isang hari. Salamat sa pagsama ninyo sa aking kwento. Ito si Ricardo. Isang amang nasaktan, nadapa, pero bumangon at natagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay. Hanggang sa muli, paalam. Pansamantalang katahimikan. Tunog ng panggabing simoy ng hangin. Alam nyo, may isa pa akong gustong sabihin, pahabol na lang. Minsan, kapag nag-iisa ako, kinakausap ko ang litrato ng asawa ko, yung nanay ni Marco. Matagal na siyang wala. Sabi ko sa kanya, "Mahal, pasensya ka na ha, hindi naging perpekto ang pamilya natin. Nadisgrasya si Marco, pero alam kong naiintindihan niya. Sa buhay na ito, hindi naman kailangan na perpekto ang ending. Hindi kailangan na parang pelikula na lahat masaya. Ang mahalaga, totoo. Yung 100 million? Unti-unti ko na siyang nauubos sa pagtulong. Nagpagawa ako ng silid-aralan sa elementary school dito sa baryo. Ipinangalan ko sa asawa ko. Tuwing nakikita ko ang mga bata na nag-aaral doon, parang nakikita ko na rin ang mga apo na hindi na ibigay sa akin ni Marco. Ang sarap sa pakiramdam. Yung may napupuntahang tama ang pera. Kaya kayo, kung may itinatago kayong yaman diyan, gamitin nyo na sa mabuti habang malakas pa kayo. Huwag nyo nang ipunin para pag-awayan ng mga maiiwan nyo. Naku, sakit lang sa ulo yan. Tignan nyo ang nangyari sa akin. Muntik na akong mamatay dahil sa mana. Kaya ang payo ko, enjoyin nyo na. Kumain kayo ng masarap. Mag-travel kayo kung kaya pa ng tuhod. Tumulong sa kapwa. Iyan ang perang hindi nananakaw. Iyan ang investment na dadalhin nyo hanggang sa langit. O siya, kumukulo na ang sinaing ko. Amoy na amoy ko na ang bango ng bigas. Gutom na rin ako. Salamat ulit mga kaibigan. Ang kwento ko ay kwento nyo rin. Kwento ng pagtitiis, pagpapatawad, at paghahanap ng kapayapaan. Magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng may kapal.